Ayan o, naka-amandalo. Ito yung mga kay BJ, maglanok. E baka mamaya kasama to dun sa mga ninakaw. Kaya ginawa ko yo mga kasing ko. Bale, ngayong araw na to may nagbagsak sa atin ng kalapate. Pero napakabata pa niya. 7 years old ang tingin ko dito dahil maliit eh. Ngayon, yung hindi siya pinabagsak mga kasing ko, pinapapalit sa akin. Napansin ko mga kasing ko tong ibon, meron siyang personalized na amandalof. Yung amandalof na to mga kasing ko, pag may-ari ni paring BJ maglanok, anak ni Kapitan. Ngayon, ang ginawa ko mga kasing ko dahil bata, itong bata kasi sigurado walang kaalam-alam yan mga kasing ko, kaya ang ginawa ko, pinalitan ko yung ibon para ma-hold natin. Ngayon, nandito yung ibon, isang piraso lang siya, meron siyang personalized na amandalof. Yun kasi ang gamit niyang loft name, amandalof. Ngayon, papakonfirm natin kay Kuya Hernan kung kay parang BJ nga talaga to. Para kung sa kanya man, kasi meron silang mga record doon. Kung sa kanya, may susoli natin mga kasing to. Masisave natin yung isang, kasi ninakaw kasi yung mga kanya, masisave natin kung sa kanya man ito. Kasi tingin ko nakakuha lang ng bata. Hindi na natin binidyohan yung bata dahil napakabata. Sigurado wala na makaalam-alam to sa mga ganyan. Kasi pinapapalit niya lang sa akin. Kaya ginawa ko, pinalitan na natin agad. Tapos ngayon, ginawa natin to. Hold natin yung ibon para makita ni paring BJ. Kung sa kanya nga. Kung sa kanya, ibabalik natin sa kanya, di ba? Para, kasi nawalan yung kanya. Nawala yung mga kanya. Ninakaw. Sana, ito na nga. Isa sana to. Dahil ang dami nung nawala sa kanya. Isa sana to dun sa mga na nakaw para maibalik, diba? Kasi sayang yung ibon, mukhang maganda lalaki, kak, checkered, sana sa kanya. Kasi may mga nangyari na meron akong nakuhang Amanda at pinatimbre natin sa kanila, kaso yung singsing na lang ang kanila pero yung ibon hindi na. Kaya ginawa ni parang BJ, pinabenta na lang dito dahil hindi na sa kanya yung ibon. Tingin ko namatay yung ibon. Napakakulit nitong batang to. Tingin ko namatay yung ibon, sinuksukan na lang doon sa singsing niya. Pero itong nag-iisang to sana sa kanya. Maganda ibon maganda ibon. So ayan mga kasing, gusto niyo ba makita? Baka ito na yung ninakaw. Baka nakakuha na lang ng bata. Baka binenta sa kanya. Gusto niyo makita mga kasing ko? Eto. So ayan mga kasing kabali, nandito tayo ngayon sa may flyer natin. Ito kakatapos nga lang umulan pero medyo maambon pa rin makikita nyo. Maambon pa rin. Alas 4 na. Inakyat na natin sila. Kailangan ko silang paliparin. Pero itong isa mga kasing ko tinanggalan natin ng pakpak. Medyo ano lang tayo dahil umuulan. Medyo alalay lang, baka madulas tayo sa mga loft natin na nasa taas. Medyo ingat-ingat tayo mga kasing ko. So yan ito yung ating anak na imported na Juven. Medyo ginupitan ko yung pakpak niya, pinasingaw natin, tsaka natin binunot mga kasing ko. Dahil nga kahit medyo young siya, baka mawala kasi sa atin. Ito kasi medyo magandang paraan para hindi siya mawala. Yung isang buwan na ililipad niya dito mga kasing ko, nagagala siya na walang pakpak. Magandang yun, viewing sa kanya. Tapos pag medyo tumutubo na, makakaakyat siya dyan sa taas. Kaso medyo mahihirapan, kaya hindi rin siya lalayo hanggang sa tumubo yung pakpak niya. Yun, medyo matatag na yan, kaya lalagay muna natin siya dyan para masanay siya na nandito sa mga landing board bago natin siya pakawalan sa labas. Baka kasi mawala konti lang kasi yung pakpak na ginupit natin. So ayan mga kasing kabali, ito papakawalan na muna natin kahit na medyo maambon pa, para masanay naman sila na lilipad. Kasi kailangan nilang bumalik dito para kumain mga kasing ko. Yun ang routine kasi nila. Ayun medyo nasasanay na nga siya pumapasok yun diba? Pero isang buwan lang naman siyang tutubo rin naman yung pakpak niya, kaya tinanggal na natin. Kasi sayang, mahal natin ang kuha natin dyan, baka mawala. Gagawin kasi natin breeder yan pagdating ng araw, kaya kailangan matuto siya sa atin at huwag siyang mawala mga kasing ko. Yung ating anak na imported na Juven, cross ng pinungtungan na tayo ng kalapati natin, cross ng Chapsuy ni Tolome.
So ayun mga kasing ko, pakawalan na natin yung mga iba para masanay. Sama-sama na lahat, bali wala na tayong ititira. Kawalan na natin. Ayun. Yung iba mga bata pa talagang ayaw sumabay. Pero kailangan na nila talagang lumipad. Itutulak na natin sila. Ito ibabalik na natin ito dun sa taas. Namasin ko, ibabalik na natin siya dito. Para susunod siya kapag papasok na yung mga kasama niya. Pati ito mga saddle, kailangan lumabas na sila. Labas. Labas. So yun, namasin ko. Yan, kailangan masanay nila sa labas eh. Ayan sila mga ko, yung mga bata. Kailangan kasi masanay sila dyan sa labas. Kailangan masanayan nila yung oras ng pagkain nila. Para hindi sila gaano tumatambay dito sa bubong. Yung mga matatanda natin eh, sigurado nagro-ronda yan. Ayun. Medyo huminto na yung ulan. Mga alas 4 pa lang, kaya medyo roronda pa yan. Ayun, yung iba sumasabik na rin, gusto na rin lumipad, pero talaga medyo bata pa. Talagang pumitik lang itong ating saddle nung ano, pero roronda na yan. So ayan mga kasing ko, hindi na natin sila hihintayin dahil nga umaambon. Iiwan na natin dito yung, ay pumasok na yung isa na naman, oh. Diba, natututo siya. Tapos isang buwan siyang gagala dito dahil wala siyang pakpak. Palundag-lundag lang siya dito mga kasing ko hanggang papasok. Tapos ganun lang ang routine niya hanggang sa isang buwan yan mga kasing ko. Para masana itong ibon natin. Ayoko kasi siyang mawala kasi baka biglang pumitik. Eh sayang, mahal pa naman nakuha natin dyan. Saka gagawin natin siyang breeder. So yung mga kasing ko, bali i-check natin yung anak ng mga almond kung merong magkakaroon na kamukha nila. Tingnan natin itong isa. Kasing ko, ito tingin ko lalaki ito eh, medyo mas malaki kasi. Yung isa eh medyo mas maliit. So ayan mga kasing ko, bali ito yung anak niya. Para siyang, tingin ka dito ay magre-red bar. Pero may napansin na kasi ako sa mga balahibo niya. Tingnan niyo yung mga dulo-dulo nito mga kasing ko. Ayan oh. Meron na siyang mga spot na itim. Ayan oh. Sa mga pakpak. Tsaka dito sa may buntot niya eh may mga itim na. Ayan oh. Sana pag medyo naglugon eh dumami. Kasi may mga spot na siyang itim. Na sana mag-almond to. Kasi kak pa naman. Sana dumami rin dito sa may mga katawan mga siko. Kaso bata pa, hindi pa natin makita. Pero may mga sumilip ng mga itim oh. Ayan oh, mga siko. Pag ganito kasi kak na yan. Ayan oh, may mga itim na siya. Sana dumami lang. Hihintayin natin. Ito yung isa. Ito yung tingin ko kak. Etong isa naman tingin ko dito babae mga siko. Itong isa, mas maliit kasi siya. Ngayon, titignan natin kung meron din siya. Pero tingin ko dito mga siko, iba ang kulay. Ayun oh. Kasi hindi pa natin maaninag. Pero sa akin, parang iba ang kulay niya. Hindi ko alam kung red check. Pero parang gray ang kulay niya. Ayun oh, may pagka-check ang kulay. Pero gray siya eh. Hintayin natin kung may lalabas sa pula. O baka mamaya mag-Andalusian, mga singko. Yan, ang ganda. Pero sa mga spot na itim, wala pa akong nakikita, mga singko. Pero sana, hintayin natin tong lumaki. Baka mamaya, medyo rare din ang kulay. At makapagtabi tayo ng mga medyo rare. Pero itong isang young bird natin, may mga spot na. Sana maging ganito, dumami sana. Ito, ganda rin itong hen kasi. Sana maging ganyan. Yan lang i-update natin dun sa mga young bird natin. Sana rare. So ayun mga kasing, bali ito yung ibon. Ayun o, blue check cock. Bali nakuha ko to sa bata. Hindi na natin binidyohan yung bata dahil ano pa lang, sigurado hindi niya to alam. Dahil ano pa lang siya parang 7 years old, 8 years old pa lang yung bata. Ito mga kasing ko, isang blue check cock. Kaso napansin ko kasi meron siyang amandalok. Ayan o, naka-amandalok. Ito yung mga kay BJ, maglanok. Baka mamaya kasama to dun sa mga ninakaw. Kaya ginawa ko, pinalitan ko agad dun sa bata. Pero hindi na natin binidyohan yung bata. Mukhang wala kaalam-alam Tingin ko dito nakakuha niya lang. Nabili niya siguro. Kaso wala siyang leg band. Ano lang, personalized. Amandalok. Ito yung ibon mga kasing ko. Pinalitan natin agad. Maganda yung ibon Ngayon pakikita natin kay Kuya Hernan kung
Kay BJ nga. Para maisole. Ganda ng ibon. Kaso wala siyang leg band. Ano lang, personalized. Pag na-confirm na sa kanya, ito, may babalik natin yung kalapate. Kasi mga ninakaw yung mga kay BJ eh. Nakita natin sa bata para ma-recover. Kak! Bali, ho-hold muna natin siya dito. Hindi muna siya pambenta. Hanggang ma-confirm natin. Pag na-confirm ni Kuya Hernan na kay BJ, yun, susoli natin yan mga asingko. So ayan mga asingko, bali niready na natin yung pagkain. Ayan o. Dahil nandito na yung mga ating flyer, dumating na. Ayan na sila. Ayan o, medyo lumilipad, nagpa-practice yung mga ating tiplers. Ayan mga asingko, sasanayin na natin silang bumaba. Hintayin na natin silang bumaba. Medyo takot na ito mga flyer sa akin, no? So ayan kasi medyo nagbababaan na sa mga kalapati natin, no? Medyo gutom na kasi yan, alam nila yung oras ng katuka. Ayan, may mga pumasok na, oh. Ayan, medyo marami-rami na yung ating flyer. Hindi pa kasi sumasabay yung mga young bird natin. Pag malalakas na rumonda yung mga singko, isa-isa na natin tatanggalin yung mga matatanda. Ayan, pasukan na sila. Inaiwan pang dalawa. Ayan, pababaan na sila. So ayun mga singko, ganyan lang ang routine nila. Para masanay yung mga kalapati natin. Yung alam nila yung oras. Yung ating huven, sana tumubo agad yung pakpak. Isang buwan ang hihintayin natin dyan bago tumubo. So yun, nice one.